Isang English teacher ang pinaghahanap ng kanyang mga kaanak na taga Las Piñas. May ilang araw na rin kasi itong hindi nakakabalik ng kanilang tahanan mula nang siya ay umalis upang mag-tutor sa isang Koreano sa Alabang, Muntinlupa City. Halos naikot na ng pamilya de la Cruz ang lahat ng lugar na maaaring puntahan ni Julieta de la Cruz, pero bigo silang makakuha ng lead sa kung saan ito maaaring nagpunta ng mga oras na iyon. Kaya naman nagdesisyon na ang pamilya na ipagbigay alam na ito sa mga pulis. Sa masusing pag-iimbestiga ng mga pulis sa kaso ng pagkawala ni Julieta de la Cruz at sa pagkalap ng mahahalagang impormasyon, naging napakahalaga nito upang matukoy kung ano ang tunay na nangyari kay Teacher Julieta de la Cruz. Alamin natin ang tunay na kwento sa likod ng kasong ito. Masipag at mapagkalingang anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang mga kapatid na sina Nenita de la Cruz at Agustina Manubay ang freelance English teacher na si Julieta de la Cruz, 49 taong gulang. Umiikot raw ang buhay nito sa bahay-trabaho, trabaho-bahay, kaya naman wala raw talaga silang masabi sa kanilang kapatid. Istrikto man daw kasi ito ay maalalahanin naman si Julieta, lalong-lalo na sa kanilang mga magulang. Pangarap nga raw nito na maipagpagawa ng dream house ang kanilang mga magulang bago pa man sila pumanaw. Kaya naman dahil sa mga pangarap na ito, tila nakalimutan na ni Teacher Juliet na mag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Nagkaroon naman daw ito ng kasintahang foreigner, pero nang magkahiwalay ay hindi na ito nasundan pa. At mula nga noon, mas naging abala ang freelance teacher sa kanyang trabaho, lalo na nang maging konektado siya sa English Teaching School sa Makati kung saan siya nagturo ng matagal. Dito rin siya nagkaroon ng mga estudyanteng Koreano na umabot pa nga hanggang sa Alabang, Muntinlupa. January 13, 2012, nagpaalam si Teacher Juliet sa kapatid na si Nenita at pamangking si Gwen na pareho niyang kasama sa bahay, na siya'y aalis na upang mag-tutor sa estudyanteng Koreano sa Alabang. Inaasahan ni Nenita at Gwen na makababalik siya ng bahay ng alas 11:30 ng gabi tulad ng nakagawian. Nang gabing iyon, naghintay si Nenita sa pag-uwi ng kapatid hanggang sa siya ay makaidlip na. Naalimpungatan si Nenita nang gisingin siya ni Gwen at ipaalam sa kanya na alas 2 na ng madaling araw, pero hindi pa dumadating ang tiyahing si Julieta. Naghintay pa ng ilang oras si Nenita ng mga sandaling iyon. Ayaw sana niyang abalahin ang kanyang mga magulang sa Obando, Bulacan, ngunit hindi na siya mapakali, kaya bago pa sumikat ang araw ay nagpasya na siyang ipaalam sa kanilang mga magulang na hindi pa umuwi si Julieta. Dumating sa Muntinlupa ang kanilang mga magulang at mga kapatid bandang alas 8:30 ng umaga. Noon din ay hindi nag-aksaya ng oras ang pamilya at agad nila itong pinuntahan sa Alabang kung saan ito nagpaalam na pupunta at mag-tutor sa mga estudyanteng Koreano. Sa gate ng subdivision, isang babaeng Koreana ang napagtanungan ng mga kaanak ni Julieta. Nabuhayan ng loob ang pamilya nang sabihin ng babae na kilala niya si Julieta dahil kaibigan niya ang tinuturuan nito. Sinamahan sila ng babae sa bahay ng kanyang kaibigan kung saan ito nag-tutor noong gabi ng January 13. Napagalaman nila mula sa Koreanong si Patrick na doon nga nagtungo si Julieta, pero bandang alas 10:30 raw ng gabi ay natapos ang kanilang tutorial session. Inalok pa nga raw niya ito ng masasakyan pa uwi, ngunit tumanggi raw ito. Sa puntong ito ay nagpasya ang pamilya de la Cruz na umuwi na lamang. Nagbabaka sakaling uuwi rin si Julieta. Ngunit hindi pa man sila nagkakalayo. Isang babae muli ang kanilang napagtanungan at tila pinapalad sila na makahanap ng sagot sa kanilang mga tanong.
Ang babaeng kanilang napagtanungan na ay kasamahan pala ni Julieta sa pag-tutor ng English sa mga Koreano. Ayon pa sa kanya, nakita niya si Julieta noong January 13, mag-aalas 11 ng gabi. Malayo-layo daw ang kanilang pagitan habang naglalakad sa loob ng subdivision, kaya hindi raw niya ito matawag. Ngunit sigurado daw siyang si Julieta ang nakita niya, hanggang sa hintuan daw ito ng isang van. Sa unay tila at ubili raw si Julieta na sumakay, pero hindi naman daw nagtagal ay nakita na niyang sumakay na ito sa tabi ng driver. Ang masaklap, hindi raw niya naalalang tingnan ang plaka ng sasakyan. Ilang araw na naghanap ang pamilya de la Cruz at halos naubos na nila ang mga lugar sa Muntinlupa at Las Piñas, pero hindi pa rin nila ito mahanap at wala pa rin silang mahanap na lead kung saan nila posibleng makita ang nawawala nilang kaanak. Maging sa Facebook account ni Julieta ay naghanap si Ninita ng kasagutan, ngunit wala siyang makitang anumang maaari niyang pagdudahan. Makalipas ang halos 3 araw na paghahanap, napagpasyahan na ng pamilya na i-report na sa istasyon ng pulis sa Muntinlupa ang pagkawala ni Julieta. Bilang standard protocol, nagblatter ang police officer na nakausap ng pamilya de la Cruz. Habang nakablatter na ang pagkawala ni Julieta, nagpatuloy sa paghahanap ang pamilya. Umaasang isang araw ay mahahanap din nila ang nawawalang kaanak. Ilang araw ang nakalipas mula nang mai-report ng pamilya ang pagkawala ni Julieta sa mga pulis. Isang report ang natanggap ng istasyon tungkol sa isang silver Toyota Grandia na van na nasita ng mga kasamahang pulis dahil sa kaduda-dudang pagkakabasag ng windshield nito at sa kaduda-dudang mga sagot ng driver ng van. Nang usisain ng mga pulis ang van, nakita nila ang ilang bakas ng dugo sa upuan at sa passenger seatbelt nito na katabi ng driver's seat. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang nasabing van. Ayon sa driver ng van na si Johnny Ortiz, 39 na taong gulang. Binato raw ang windshield sa labas, pero nang suriin nila ito, wala sa labas ang crack ng salamin kundi nasa loob. Patunay na sa loob ng van nanggaling ang malakas na pressure upang mabasag ang salamin. At dahil sa mga natuyong dugong nakita nila, minabuti ng mga pulis na ipasoko ito para maiproseso ng maayos. Sa patuloy na investigasyon ng mga pulis tungkol sa van, napag-alaman nila na ang driver na si Johnny Ortiz ay namamasukan sa isang kumpanya na siyang may-ari ng van. Nagtanong ang mga pulis sa mga kasamahan at kaibigan ni Johnny sa trabaho at dito nila nakapanayam si Ricardo Nicolas. Nagpaunlak si Ricardo ng isang interview na ikinagulat ng husto ng mga pulis. Ayon kay Ricardo, January 14, 2012, bandang alas 3 ng hapon, nang makatanggap siya ng tawag mula sa misis ng kaibigang si Johnny. Nagtatanong daw ang ginang kung alam nito ang nangyayari sa kanyang mister na si Johnny. Madaling araw na raw kasi itong umuwi ng araw na iyon. Nang sitahin daw niya ito kung bakit puro kalmot ang mukha at dibdib ng asawa. Nagalit pa raw ito sa kanya at sinabing huwag siyang pakialaman. Sa tonong tila nagsiselos, patuloy ng misis ni Johnny. Nakita pa raw niya ang mister na may kinuha sa van at itinapon ng mga ito sa likod ng kanilang bakuran. Pagkaalis raw ni Johnny, tiningnan niya kung ano ang mga itinapon ng asawa. Nakuha niya ang isang pink na ladies bag at kabiyak ng sapatos. Nang tingnan daw niya ang laman ng bag, may nakita siyang ID na nakapangalan sa isang Julieta de la Cruz. Patuloy pa ni Ricardo, kukunin sana niya sa misis ni Johnny ang bag. Pero mula raw noon ay hindi na niya ito makontak. Sa puntong ito ng interview, nagulat ang mga pulis sa pangalang nasambit ni Ricardo dahil ito ang babaeng inireport sa kanila na nawawala. May ilang araw na rin ang nakakalipas. Mas lalong lumakas ang kanilang hinala na may lead na sila sa kaso ng pagkawala ni Julieta dahil hindi naman nila nabanggit kay Ricardo Nicolas ang pangalan ni Julieta de la Cruz. Nagkataon nga lang ba o ito na ang kasagutang hinihintay ng pamilya de la Cruz? Kung ito man ang kanilang lead sa pagkawala ni Julieta, siguradong may masama nang nangyari sa dalaga
kung ang pagbabasihan ay ang mga nakitang ebidensya sa van. Nagpatuloy sa kanilang surveillance ang mga pulis sa lugar kung saan nagtatrabaho si Johnny Ortiz dahil hindi pa naman ito tinatanggal sa trabaho kaya't umaasa sila na babalik doon si Johnny. Samantala, sa di inaasahan, kusang loob na sumuko sa mga pulis ang suspect na si Johnny Ortiz noong February 2, 2012. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng mga pulis na tanungin si Johnny tungkol sa ginawa niya kay Julieta de la Cruz. Ayon sa kanya, magkakilala sila ni Julieta kaya nang gabing makita niya itong naglalakad sa loob ng isang subdivision sa Alabang ay isinagay niya ito. Ayaw daw sanang sumakay ni Julieta ngunit kinumbinsi niya ito kaya sa huli ay pumayag na rin itong sumakay. Binola-bola raw niya ang dalaga hanggang sa hindi niya namalayan na hinihipuan na niya ito sa hita. Pumiglas daw si Julieta at nagsisigaw kaya napilitan na raw siyang gamitan ito ng dahas dahil sa kanyang takot. Sa pagpupumiglas raw nito, nasipa nito ang windshield kaya nagkalamat ang salamin. Nahimasmasan na lamang daw siya nang mapansin niyang hindi na ito gumagalaw. Sa puntong iyon daw ay alam niyang patay na ito. Kaya sa taranta niya ay naghanap daw siya ng lugar kung saan niya maaaring itapon ang bangkay nito. Hanggang sa makarating daw siya sa isang tulay sa Calamba, Laguna. Dito na raw niya naisip na itapon ang bangkay ni Julieta. Dahil sa pag-amin nito ni Johnny Ortiz, mula kidnapping ay itinaas ang kanyang kaso sa kidnapping with murder na isinampa sa Office of the Prosecutors sa Muntinlupa City. Ikinulong si Johnny sa BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa Muntinlupa City at sa ngayon ay ilang taon na lang ay malapit na itong makalaya. Kaya naman nakalulungkot para sa pamilya de la Cruz na ganun-ganun na lang na nawala sa kanila ang minamahal na kapamilya.